not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Ayan, magandang hapon po sa inyo at kitang-kita ko na ng ating Sir Kari. Ayan, sabay siya sa akin sa pagbabati sa inyo. Siyempre, ito ang unang episode ng Arangkada sa taong 2025. Kaya dapat makita natin ang ating pinagmamalaking Sir Kari. Magandang hapon sa iyo, Sir Kari. Nakamute ka. Nakamute si Sir Kari. Okay. Sir, Yeah. Ayan, narinig ko na. Inopen ko na. Thank you very much, Brad Ron. Good afternoon po sa inyo lahat, sa mga nakikinig. Nandito po ako sa bahay ni Brad Norman Lasarte, ang presidente ng SRB Philippines. And of course, we have the new elected president of the National Council. Palagay ko, it will be better for me to Ron, you want me to introduce them? Lahat ba? Isa o? Marami kami dito. Nandito ata, nakikita naman ata dyan. Yes, sir. By all means. Or should I start with the president ng sige, SRB sir. Philippines? SRB Philippines. Tapos isa-isa mo yan. Sige. Si Brad Norman Lasarte. Yeah. Yeah, please. Hi, Brad Ron. Kamusta? Magandang hapon sa iyo at sa mga viewers natin. Gusto namin makita ang kagabuhan ng ating presidente, yung frame ata pa move sa kanya. Ayan, nakikita na. Sige, sir. Yan. Magandang hapon, Brad. Napakagandang nangyari yung araw na ito. Nakamute lang po. Feedback. Yes, kasama namin ang mga officer, newly elected. Ayan, okay na. Kasama namin ang newly elected officer ng National Council, sila Brad Alvin Portanilla at ang mga officer niya. So, nagkaroon kami ng meeting dito para mapag-usapan kung ano yung mga plano natin sa mga darating na taon at yung mga function ng bawat individual sa pagdating sa ating organizational structure. So, maganda naman at napag-usapan din natin yung planning natin for our 50th anniversary. Maganda ang mga na-propose ni Brad Alvin tungkol sa mga gagawin natin para sa taon na ito. At sa mga dating na panahon pa, Brad, we are closely coordinating with the National Council para makita na kung ano yung pwede natin maitulong sa ating kapatiran. Ganoon din kung ano yung maitutulong nila sa ating kapatiran para mas mapayabong pa natin ang ating organisasyon. Nandito si Brad Alvin, baka meron kang gustong itanong, Brad. Sige, para makita siya. Nandito si Brad Ayay, ang ating past National Council President, na siya ngayon nanunungkulang bilang vice presidente ng current administration. So, nandito sila lahat at magandang napag-usapan namin dito at sa mga Brad, magtiwala lang kayo na nakikiusap po kami na hinihingi namin ng tiwala ninyo at sana suportahan ninyo ang bagong administrasyon natin sa SRB, ganoon din sa National Council at sa SRB Philippines. Lagi ho ninyong tatandaan na kami po ay iisang organisasyon. Lahat po kami ay miyembro ng Scouts Royal Brotherhood. Hindi ho kami magkahiwalay, hindi ho kami magkaibang paksyon. Iisa po kami. Magkakaiba lang po kami ng paksyon sa larangan ng pamamalakad ng ating organisasyon. Pero iisa lang po kami. At hindi po maaari na pupunta kayo sa SRB Philippines at pupunta lang kayo sa National Council. Pumunta kayo sa National Council, ang bagsak ninyo sa SRB Philippines. Pumunta kayo ng SRB Philippines, ang bagsak ninyo National Council dahil iisa lang kami. Oh. Yan ang sisigurado ko sa inyo, mga kapatid. At magtiwala lang po kayo. Ito po si Brad Alvin Portanilla.
Finally, hindi open. Ayan, lumabas na ang ating presidente. Lilinawin natin na siya na ngayon ang bagong presidente ng SRB ng ating kapatiran. Sige, magandang hapon sa iyo, Pres Alvin, ang aking ka-chapter, Epsilon chapter. Special mention ng Epsilon, siyempre naman. Magandang hapon po, SRB Board. Nandito nga po kami with SRB Philippine Board of Director para pag-usapan yung mga plano natin. To give you a bits ng mga plano upcoming. Baka magkaroon na tayo ng website ulit. Bubuhayin natin yung website para mawala na yung misinformation at hindi na-inform. Doon na lang tayo pupunta, magkakaroon doon ng mga clause ng bawat chapter or province, especially International Alumni Council. Magkakaroon sila ng sarili nilang page doon para i-promote ang kanilang mga ginagawa abroad. Our planning sa 50th anniversary at nagpapasalamat ako sa Alpha Delta para sa kanilang malinaw na tayo na isang na galing. Let me congratulate Pres Alvin, let me congratulate you muna. Ito yung unang pagkakataon ng Arangkada ay bumabati sa iyo bilang presidente ng ating kapatiran. Pero gusto sana ipasok natin si Sir Kari. Sir Kari, pasok ka lang din para bilang host kasama ka sa magtatanong. Ipasok natin Sir Kari para dalawa kami magtatanong. Okay. Para pareho kami ni Sir Kari na magbibigay na din ng mga katanungan sa inyo. Sige. Parang ambush Oy, ka-chapter, parang ina-ambush mo ako. Hindi. I will not put you on hindi. Siyempre, nag-i-start pa lang ako, kaya unti-unti lang. Dadahan-dahanin natin ng subo para maging maganda yung relasyon natin, maging harmonious sa lahat ng brad sa buong Pilipinas. Yeah, bibigyan ka namin ng honeymoon period sa mga sa mga 'di ba, mga nakaupo, may honeymoon period. Hindi ka namin babatikusin muna. Sir Kari, ilang buwan natin muna yung honeymoon period sa kanya, Sir Kari. Ron, ang initially napag-usapan dito kasi yung konsiderasyon ng bawat isa. Side ng SRB Philippines at side ng National Council. And we were able to understand each other. At kaya nga, inabuti ko makakausap ko si Norman Lazar. Paliwanag na si Kintan. Alvin Tutanida. Of course, kuhanin ko lang siguro mga questions naman supposed to ask may mga dapat paliwanag din siguro kung paano gagawin natin mga plano this coming 2025. Maraming bagay na dapat i-tackle natin. Like for example, yung 50 years dati na yung darating na September. I think it should be handled by both sides para magtutulungan. Anything si Brad pwedeng Sige, Pres Alvin, sige, sagutin mo yung mga sinabi ni Sir Kari. Naulit ko nga yung 2025 is alam mo naman, honeymoon period ko pa lang ito. Mangangapa pa kami, magmi-meeting pa kami ng ating fellow officers ng executive. May mga suggestions ang SRB Philippines which is very beneficial sa ating kapatiran. Pag-aaralan natin lahat yon and hopefully we come up with a solution sa lahat ng mga problema, especially sa ground. Yun ang dito, ang pinakamagandang rito. Okay, Sir, Pres Alvin, sana magbigay ka ng mensahe muna. Ito yung unang pagkakataon na magbibigay ka ng mensahe, hindi open sa ating kapatiran. First time to.
Sige rin, magbigay ka ng mensahe. Message ko lang sa mga Brad, be very patient mga utol. Hindi natin nakukuha sa isang talunan lang at para maabot natin ang gusto natin mangyari sa ating kapatiran. Hopefully you support me to iangat natin ito. Hindi ko kayang talunin basta-basta ito. Kailangan ko ng tulong nyo to be a step ladder para sa atin lahat. Ayun lang, Brad, sa ngayon. Thank you. Okay. O, sige. Sir Gary, ano sa tingin mo yung anong inaasahan mo kay kay Pres Alvin? Malaki aasahan ko sa kanya. Kailangan na magkausap-usap tayo dito. At ako'y, alam mo na, sa radyo na rin ako. Pwede ko matake pag hindi tama ang ginagawa. Di ba? Kahit hindi naman tayo, Ronnie. Pati nababanggit ko rin si Brad Norman, nasasabi ko kay Norman, ang dapat naming gawin. Tulungan lang talaga kailangan ng SRB. Although marami tayo na interview, kailangan natin malaman ang bawat idea ng bawat isa para isa lang ang takbo. Isang page lang ang tinatakbuhan natin. Yeah. Okay, sige, ang ganda. So yan talaga yung unity. Nakikita ko talaga yung tunay na unity, di ba? Sir Kari, yung tunay na unity na nasa atin. Hindi ka tulad sa politika. Unity lang sandali. United lang sandali. Pero tayo talaga unity. Ang ganda. What a way to start the new year. What a way to start the new year. Ron, may I suggest, no? Sige lang. Ron, sige, sir. Continue. Go ahead. I would like to introduce none other than Brad Aye as the present Vice President. And Brad Dags, Fernando Bautista. At saka si Brad Macoy. Puro magagaling ang team mo, ha? Pres Alvin, ang gagaling ng team mo, ha? Mrs. Irene. Former President. Sige, sir. Pasok natin. They are willing to serve as well. Sige. Wow. Di, baka may gusto siyang sabihin, isa-isa sa kanila. Bigyan mo na kay Brad Aye, ha? Si Bryce Aye. Brad Ronnie, Happy New Year po. Pres Aye, parang hindi ako sanay na yung Vice ka. Pero siyempre, kung minsan sige, mensahe mo, sir. Okay. Una sa lahat, Happy New Year sa mga Brad natin sa Arangkada at sa mga Brads natin na tumangkilik nung nakarang eleksyon. Sana exercise natin yung sistema ng ating kapatiran, no? Lalo sa panahon ng eleksyon. Actually, pinagsisikapan namin na gawin pang mas maayos ito sa susunod pa na eleksyon. Nagpapasalamat din uli ako at binigyan niyo ako ng pagkakataon pa uling manungkulan sa pangalawang posisyon upang matulungan yung ating presidente. At ako naman ay buong-buo ang suporta ko, lalo sa lahat ng aming kagrupo. Ayun lang, Brad Ronnie. Maraming salamat at pakikilala ko naman yung ating DA officer, si Brad Fernando. Yan. Okay. Brad, Happy New Year at sa lahat ng Happy New Year. Kamusta? Yeah. Yung pinagmamalakihan ni ang isang pulis na magaling. Pulis yan, mga kapatid. Salamat. Bali, ang isa lang ng pumasabi ko para sa bagong nanunungkulan at sa lahat po ng bagong nanunungkulan ng National Council ngayon. Isa lang po sa member dati, sa naging officer ngayon, follow until you follow no more. Yun lang po, Brad Ron. Pakilala ko na po yung isa pong officer namin, si Brad Macoy po. Yes, magandang hapon. Yes, sir. Happy New Year po. At sa lahat na nanonood ng Arangkada. Lagi po ako nanonood dyan. At para malaman ng mga update ni Brad Gary. Ako nga pala po si Brad Macoy ng Bulacan Provincial Council, dating GC. Basta po, gagawin po namin ang lahat na makakatulong sa kapatiran. At siguro po, yun lang po as of now. Para po makatulong at bigyan niyo po kami ng pagkakataon na serve yung aming katungkulan dito po. Maraming salamat po. Happy New Year po.
At ito naman Maraming po, salamat. Maraming salamat, Brad Makoy. Sige, sino pa natin papasok? Alam nyo mga kapatiran, ang ganda ng nangyayari ngayon sa atin, no? Sapagkat tunay na pagkakaisa nakikita natin. Gusto ko lang tanungin, balik lang muna kay Pres Alvin. Pres Alvin, ano po sa... okay, Hindi, tanungin ko lang muna. Ano mo sasabi mo sa mga detractors? Anong tingin mo? Ako pagka ganun may distraction, take it as constructive criticism. Ano lang siya, pampaboost lang ng ano yun. Kasama Tama. talaga yun. Challenge yan sa iyo. Hindi mawawala yun. Tama. Teka muna, shout out ako sa mga Alteta. At saka sa SBCAA alumni. Mm-hmm. Sa mga chapter ko sa Epsilon, Brad William, kumusta ka na? At saka yung mga kasama ko dyan sa Qatar. Shout out. Pero pati magbigay ka rin ng mensahe sa mga sa international nating kapatiran. Marami nakikinig sa ating mga kapatid sa ibang bansa, iba't ibang bansa. Ano ang mensahe mo sa mga brad natin sa iba't ibang bansa? Yung uri ng pamamalakad mo, anong style ng pamamalakad ang meron Alvin para sa international brotherhood and sisterhood? Hindi na ako sa international. Nandiyan na ako dati pa. Ang kailangan ko lang sa kanila ay suportahan nyo kami dito. Kung ano yung gusto nyong, katulad ng sinabi ko sa meeting namin dito, bubuhayin ko yung International Alumni Council para mabigyan naman sila din ng puwang, lalo na sa SRB World, lalo sa Pilipinas. Magkakaroon tayo ng Commission of International Relations. Ito yung mga responsible for strengthening the existing relationship with other cultural brotherhood national organizations and promoting the establishment of cultural brotherhood on worldwide scale. Para hindi sila ang palagay ng iba nakakalimutan na sila, hinihingan lang sila ng pera. Hindi naman ganoon. Ayokong mangyari yun. Alam kong masakit matanggapin, pero talagang sila yung naging bread and butter ng mga especially mga chapter, mga kanya-kanyang council, nagiging sila. Ayoko namang tawagin gano'n na laging sila lang yung hinihingan. Maganda, mabigyan din sila ng pansin. Tsaka yung ano pa ba? Sa bubuhayin natin yung mga hindi pa nare-rehisto ulit. Wow, ang ganda mo rin yan. Marami nagsasabi accredited pero wala naman silang sinasubmit na mga papeles, na dokumento. Now it's about time. Kumbaga sa bibigay tayo ng time para doon na ito na yung pagkakataon yun, mag-submit na kayo ng para accreditation. Tama. Ito na yung panahon, no? Kumbaga, bagong taon, bagong pamamalakad. Anyway, maganda rin naman naging style ni dating Pangulo na si Pres Aye. Anong bagay sa pamamalakad ni Pres Aye na ipagpapatuloy mo? Nakita mo na talaga naman dapat magpatuloy. Ayok. Unity lang naman, unity. Wala namang ibang kundi itutuloy yung unity. Unity ko lagi. Sinasabi ko kasi exclusiveness is not a form of unity. Ayoko nang maging ganun eh. Yung exclusive ka para sa ganito, it's not a shout out for growth and unity eh. Kailangan mong isa lang ang sinisigaw natin, walang kaduksong. At ang NC is not a function. It's a body na mag-i-implement ng pinatutupad na batas galing sa board, galing sa General Assembly. Kayo naman ang nagbibigay ng batas na yun, hindi naman kami. Kayo ang nagbibigay ng batas na yun. Implementing body lang kami. Yun lang ang gusto ko ipaintindi sa kanila, na sana suportahan nila, at saka patience lang mga utol. Kahit nasabihin 50th na tayo, still, sa nagdaang taon kasi maraming reorganization, wala tayong organizational charter, wala tayong mission, wala tayong vision. Sana ngayon magawa natin ito.
Okay. Through your health. Sa inyong Yeah, of course. Of course, sa uh, ating kapatiran, sa pagtulong ng ating kapatiran. Talagang aasa kami sa iyo at sa iyong team. Siyempre sa kay Pres Norman Lasati rin at sa kanyang team. At siyempre sa ating chairman si National Advisor Cari Lasso. Sir Cari, pasok ka pa rin kasama kita sa host para so ano yung pwede mong sabihin pa rin sa mga nangyayari diyan. Oo, Kumusta yung pero pagkain? Alam ko pag maraming pagkain ginawang dito. pag Napakarami. ginawa Ano, meeting, pagka, pag ginawa pag meeting ginawa sa bahay ni ni Brad Norman, napakaraming pagkain dito. kaya nga. At Oo, sinasabi nga araw niya, nabanggit yung siya nagluto. wow. Kasama ko si Eunice dito. And then, of course, I'll be having yung, i-claim ko yung 10 minutes ko sa Good Manners and Right Conduct. Sige sir. Siguro, maya-maya siguro. At siguro may sasabihin pa rin ata si Presidente Norman Sige sir, balik natin kay Pres Norman. Brad Rolly, hindi, i-introduce ko lang din yung member ng board para naman makita nila yung mga people that also work behind the scene. Ito sila, sige, sir. si Bro Richie Del Rio. Wow, founder yan ng chapter ko. Mabuhay ang MC Long. Founder yan. Si Brad Edwin Tupas. Yan. Happy New Year sa Close up, lahat. sir. I-close up. I-close up sila. Harap nila para makita ng mga kagwapuan. Yan. Si Brad natin sa Alpha Delta, si Brad Roland Malubay. Yes, Brad Roland. At si Brad Dono, may kausap lang Sorry. So, yan Brad, napakaganda ng simula ng taon natin at we were able to discuss kung ano yung mga plano ng National Council at plano rin ng SRB Philippines Board. So, I believe that we align in the same manner na kung ano talaga yung gusto natin at makakabuti para sa kapatiran at nagkasundo naman, may mutual understanding kami na kung ano yung mga dapat natin gawin. In regards naman doon sa yung mga hindi pa naka-rehistro, no? So napag-usapan na rin, na-discuss na rin namin dito yan, yung pag-issue ng control number. So huwag kayong mag-alala, Brad, at lahat ay mabibigyan ng pagkakataon makapagparehistro para marinig din naman ng boses ninyo at ma-exercise din ninyo yung power ninyo to vote and to choose the right leader for the next coming election or sa mga susunod pa at be part of the General Assembly para mas marami tayo, mas mabuti, mas maraming basta narinig natin kung ano yung tingin natin makakabuti para sa ating kapatiran. Yun lang, Brad. Alam ko, Pres Norman, alam ko tuloy-tuloy na yan. No let up. I'm sure no let up. By the way, bigyan na ka na pa rin ng final message mo para na sa ganun yung ating kapatiran mabuhayan ng loob sa nangyayari. Ang final message ko, Brad, muli, nakikiusap ako sa mga Brad natin. Kung ano man yung nakikita ninyong hindi maganda, may mali, ang hinihiling ko sa inyo, kung meron kayo nakikitang mga hindi maganda o mali, huwag din nyo daanin sa social media. Nandito kami, tawagan nyo lang kami, makipag-uusap kayo, pag-usapan natin. Magkakapatid tayo, hindi tayo dapat nag-aaway-away, nagtatalo-talo, lalo na social media yan. Hindi rin magandang halimbawa yan sa mga nakikita ng mga next generation na tayo mismo nagtatalo-talo. Magkakapatid tayo, normal na meron din pagkakaunawaan. At the end of the day, nagkakaintindihan tayo, nagkakaunawaan tayo, at ang importante, ang bottom line is yung kung ano yung makakabuti. Lahat naman tayo may kanya-kanyang pagmamahal, sakripisyo para sa ating kapatiran. Pero siyempre, gaya nga sinabi ko, meron tayong mga mahinalal na leader na namumuno. Pagtiwalaan natin sila. Ngayon, sa pag-meeting namin, ang susunod na hakbang namin is to implement yung para mabuo natin yung Constitutional Commission.
So ang i-explain ko lang, Brad, para lang medyo Sige lang, sir. Ito yung mga naka-plan ngayon with the National Council and SRB Philippines, yung mabuo yung 7 bodies ng Constitutional Commission, which is meron na tayo, existing is Commission on Membership, that's one, and the Commission on Election, number 2, and number 3 is the Commission on Audit, and number 4 is the Commission on Ways and Means, Commission on Scouting, and the Commission on Internal Relation, and the Council of Elders. Ito medyo asap to na pinag-uusapan namin ngayon ng National Council na kailangan mabuo as soon as possible para sa ganun meron tayong komisyon na autonomy commission na pwedeng lapitan ng mga brand natin na may mga question, hinain o problema na nakikita nila. So like for example sa pagdating sa financial, pwede sila lumapit sa Commission on Audit para tanungin kung ano nangyari, kung saan napunta yung mga donasyon o mga naibigay o kung ano man yung mga nakolekta. Hindi to function ng National Council para tanungin nila. Ang umahawak nito ang Commission on Audit. Sila ang mag-review niyan. Kung merong merit ang inyong mga naiisip na katanungan, aangat yan sa board at sa national level para matugunan namin at masagot kung ano man yung mga inyong katanungan. Pagdating naman sa Commission on Ways and Means, ito ay binubuo ng Board of Directors ng financing to finance the organization. So, kailangan meron tayong isang komite na tinatawag na Commission on Ways and Means para sila na mamahala kung paano tayo makaka-generate ng pondo. Itong pondong i-generate natin ay para maging pondo ng ating organisasyon. Hindi para maging pondo na pangsarili. Napag-usapan din namin dito ang pagbubukas ng bank account para sa ating kapatiran with the mutual signatory coming from the SRB Philippines and the National Council para meron tayong transparency sa pag-spend ng mga pondo kung ano man meron tayo sa mga darating na panahon. So maganda ang mga napag-usapan namin dito. Magtiwala lang kayo, Brad. Gaya nga sinabi ni Brad Alvin, hindi natin kaya ito ng isang tumbling lang. Medyo mahaba-habang proseso, pero at least in every day there's progress. Yun lang po. Magtiwala lang kayo, mga Brad. Sana alisin na natin yung personal grudges natin sa mga isa't isa. Huwag natin damay yung buong kapatiran ng dahil sa personal na galit natin. Kung meron kang personal na sama na loob, bilang isang kapatid, kausapin mo na lang. Hindi siya palakihin pa. At humanap ng kakampi para lumaki pa yung gulo. Hindi tayo pinalaking ganyan ng ating mga elders. Yun lang, Brad. Maraming salamat sa napakagandang at importanteng mensahe mo, Pres Norman. Salamat, Brad. Anyway, baka Brad Kari. Sir Kari, I will give you yung 10 minutes kasi para mamaya yung guest natin. Last na, Brad. Siguro. Pahabol mo lang pakilala si Brad Nono. Nawala kanina eh. Sige, Brad Nono. Si Brad Nono is also member of the board of SRB Philippines. Yung mga people that work behind the scene. Wow, ang galing. Ang galing yan. Isa yan sa talagang pinapaniwalaan ng kapatiran, si Brad Nono. Brad Nono. Yeah. Sir Kari, I will give you your 10 minutes para sa yung good manners kasi mamaya pagpasok ng ating guest, tuloy-tuloy na yan. Pero meron akong isang babanggitin lang na importante. Siguro, nagasa ako. Mga Brad ko sa Apo. Alam mo, si pero Brad teka muna, sir. Yeah. Sir, Harry, wait muna. I-declare mo muna na wala. Tapos na yung ceasefire. I-declare mo muna.
ceasefire. Ceasefire nga, pero the thing there is, meron bukas kasi meron project sa bloodletting tomorrow sa City Hall. Okay. City Hall. Kailangan ng tulong ng Brad na dating presidente na ang hirap kasi, ang hindi ko maintindihan, may mga ibang opisyalis sa National Council, hindi ko maintindihan, bakit grab? Anyway, I don't want to elaborate on that. Kailangan, tumulong talaga si Mike Hernandez, Dr. Mike Hernandez. At of course, si Obet Pardo. In fact, this afternoon, I'll be having a meeting with Obet Pardo and Bebot Bello. Pag-uusapan kami. Ang sinasabi ko lang kasi, ang Brad natin na dating presidente, nasa St. Luke's. Kailangan ng dugo. Kay dating presidente naman yon. Dapat sana tulungan na lang natin. Huwag na tayong kung ano pa sinasabi. Medyo hindi katama-tama Hindi ko maintindihan Dapat sana iayos na sana. Hindi gano'n nangyayari. Lahat sinabihan ng okay. Ayun pala nawala yung pangalan ni Mike Hernandez. Kakaya yun. Sana magtulungan na lang. Kung akin lang, masabi ko lang, dahil nag-request din ata ang APO sa mga SRB na magdadala ata ang Brad ng SRB dito dyan sa Quezon City para mabigyan ng dugo din. Kaya sana maintindihan nila, magtulong-tulong din ang mga SRB, tutulungan nila bukas. Magpapadala ata si Presidente at ang gagalaw ata si Brad dito. Si Nono ang magdadala. Bukas. Sige, salamat at sa inyo, Norman Lazarte, Presidente, at saka kay Nono. Okay. Pero sir, yung 10 minutes na good manners, take it away. I-close up ka ni Dan. Parang sa ganun you have all the screen, yung frame. Thank you. Sige, Sir Dan, Solo lang siya. Si Dan, salamat Dan. The thing there is, yung good manners and right conduct na sabi ko, nakikita ko ngayon talaga dito na lang, sa usapan dito sa SRB, nagkaroon ng meeting nga rito. Nakikita ko talaga, nagkakaisa kami rito. Yan ang gusto ko sana mangyari sa mga kabataan natin. Kailangan na tulungan, guide natin yung mga kabataan. Nangyayari kasi iba Meron nga ako na buksan na cellphone. Pagbukas ko ng cellphone nung Pasko yan Sabi nung isang tao doon sa ninang niya, magkano ibibigay mo sa anak mo? Sabi nung 20. Abay yung batang maliit, ang ginawa gumawa ng hindi tama at may sinabing kabastusan. Hindi, yun yung mga nagturo nun, hindi tama. Kaya nga sabi ko yung good manners should emanate from the parents. Kaya nga mahaba sanang, pero mas maganda siguro, Brad Ronnie, I'll be having my time when I reach the radio station next studio, sa ating booth. Sige, sir. Sige, sir. Maraming salamat. At sa lahat sa inyo dyan. At hinay-hinay lang ang inom at kain. Walang inuman. Kainan dito. Kainan lang ba? Sige. Thank you, Brad. Thank you. Maraming salamat. Okay. Ayan, nakita ninyo sa ating kapatiran, hindi biro na nagkakaroon na ng pagkakaisa ang ating kapatiran. First time na nangyayari ito sa ating malaking pagkakataon to na pagbigyan tayo ni Brad Norman at saka ni Brad Alvin na makapagsalita sila. Mapaliwanagan lahat ng Brad. May mga nagke-question, hindi naman nangyayari sa mga tamang tanong at i-submit sa atin. Hindi ganun nangyayari. Kaya sabi nga ng Presidente, Norman, huwag na natin pansinin yan. Magkakagulo nila. At saka nga, let's give them the honeymoon period, di ba? Honeymoon period. Ang ibig sabihin ng honeymoon period, huwag nang mabatikusin. Bigyan natin ng pagkakataon
Yeah. Di ba bigyan natin ng pagkakataon? Okay. Thank you, Brad. Sige sir, maraming salamat. I'll give you At the floor. enjoy your Thank you time very there. much. Okay. Thank you very much. Maraming salamat. Yeah, okay, sige. So ipapasok na rin natin ang ating susunod na guest, si Brad Roland Tatel Baet. Nandiyan na ba ang ating guest, si Brad Roland? Nandiyan na ba si Brad Roland? Anyway, Brad Roland, pwede ka nang pumasok at iba na ng ating pag-uusapan. Wala pa si Brad Roland. Nawala ba? Brad Roland, pasok lang. Naka-standby ka. Meron pa tayong 20 minutes, 23 minutes sa ating programa para nang sa ganun mapag-usapan natin yung mga yung iyong ginagawa sa iyong panunungkulan bilang isang konsehal diyan sa iyong bayan. Kaya nga't Sis Jackie, alam ko nakikinig ka. Sabi mo kay Brad Roland Tatel Baet na ipasok lang siya nang sa ganun pumasok lang siya nang sa ganun pag-usapan natin yung mga bagay na talagang magbibigay ng inspirasyon sa unang episode ng ating programa sa taong 2025. Kanina di ba nandyan si Brad Roland? Hindi talaga pumasok. Ano kaya nangyari, Brad Roland? At nawawala ka. Anyway, sayang no. Kung alam ko lang na hindi nakakapasok si Brad Roland, sana pinagpatuloy natin. Si Eunice, since parang wala si Brad Roland, hindi not in any moment pumasok pa siya, Sir Dan. Hindi talaga. Kahit kanina. Okay. Si Eunice, kung naka-monitor ka, ipasok, kung gusto nilang pumasok pa rin, para sa ganun tuloy-tuloy na natin programa na sa ating pagtatapos ng ating programa dahil meron pa tayong 22 minutes sa ating programa. Pero syempre nga ako bilang pagsasalita rin sa aking opinion no. Unang-una ako ay nagpapasalamat. Ang ganda na nangyayari sa ating kapatid. Sana naman tunay na unity din sa ating bansa. Kasi sa aming kapatiran no, sa SRB, sa Scots Royal Brotherhood, nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Pero finally, at this moment, doon po sa tahanan, sa building, sa property ni Pres Norman Lasarte, nagkaroon na po ng pagkakaisa, tunay na pagkakaisa at pag-uunawaan, tunay na unity, sabihin na natin. Ang purpose ay talagang lalo pang siyempre paunlarin at lalo na sa pagdako pa roon ng ating kapatid na talagang malayo ang ating mararating. Yan po ang ating inaasahan. Kaya napakaganda na nagkakaroon po ng pagkakaisa. Sana naman yung mga nakatutok sa ating programa sa Visayas, sa Mindanao at sa Luzon, sa lahat po ng pulo ng ating bansa at sa mga dako pa roon sa ibang bansa, sa iba yung dagat. Sana naman ang mensahe na narinig ninyo kay Pres Norman Lasarte, kay Alvin, Pres Alvin, ng bagong pinuno po ngayon ng National Council at siyempre pa rin, mensahe pa rin ni dating presidente ni Pres Aguie at siyempre ang ating National Advisor, ang kanilang mga mensahe na tunay na pagkakaisa. Kaya nga sana naman, doon naman po sa panig ng sa ating minamahal na bansa, sa ating mga leader sa 2025. Alam ko election, sa amin tapos na yung election. Yung pinag-usapan nga ngayon dahil nagkaroon ng bagong pamunuan sa pamamagitan ng eleksyon. Tayo naman sa ating bansa, lalo na sa mundo ng politika, ay magkakaroon ng eleksyon sa buwan ng Mayo sa kalagitnaan ng taong 2025. Kaya inaasahan po natin magkaroon talaga ng isang tunay na pagpili ang ating mga kababayan. Hindi batay sa kung anuman dahil sa ayuda, dahil ikaw ay nakatanggap ng anumang bahagi mula sa pamahalaan, mula sa akap, sa hindi tunay na akap, kasi kami sa Arangkada Kapatiran ang tunay na akap. Pero doon nga sa akap na namimigay ng pera, na pera ng bayan, na hindi naman na pera, pinamimigay ng mga politiko, sana wag yun ang batayan ninyo sa pagpili ng inyong mga leader, ng ating leader. Sapagkat alam ko, ginawa ang akap. Can you imagine? Ito lang sasabihin ko yung 4Ps na marami nakikinabang na mga poorest of the poor, pinakamahihirap sa ating bayan, sa ating bansa,
binibigyan niya ng ayuda sa pamamagitan po ng 4Ps, ay tinanggal po yung 50 billion pesos na nakalaan sa GAA doon po sa batas na ginawa sa na taon-taon sa GAA nga. Pero yung pera sa AKAP ay hindi po inalis. Kaya yun lang nakapagtaka. Bakit yung pondo para sa poorest of the poor ay inalis samantalang yung pera ng AKAP, sa AKAP kasi ang prinsipyo diyan, yun daw yung mga nagtatrabaho na may mga kumikita pero dahil daw sa inflation, sa mahal na bilihin ng mga pangunahing bilihin, ay binibigyan nila ng 5,000 to 10,000. Pero ang tanong nga dyan bakit sila ang pinondohan samantalang yung poorest of the poor na ating mga kababayan talagang walang trabaho, walang nakukuha pensyon na ating mga hirap na kapatid, ay tinanggal ng pondo. Yun nga nakapagtaka, bakit ginagawa ninyo yan sa ating bayan? Kaya nga nakakalungkot. Kaya sana sa aking mensahe sa hapong ito, ay sana talagang makarating to sa ating pamunuan, sa ating minamahal na presidente, Bongbong Marcos. Sana naman, Mr. President, kung maaari, pag-aralan niyo yung talagang budget ng ating bansa, di ba? Yung annual budget, yung GAA. Sana naman talagang ayusin niyo. Wag lang yung parang sasabihin niyo, kasi nga ganito nga nangyari Dahil ang sabi ng ating saligang batas, ang pinakamalaking pondo na bahagi ng ating annual budget, taunang budget, ay ilalaan sa ating pong edukasyon. Samantala ang lumalabas napunta yung pinakamalaking budget, bahagi ng budget, napunta sa DPWH dahil nga sa mga kagagawa ng mga congressman at mga senador para na sa ganun mapondohan sila sa kanilang mga eleksyon, sa kanilang pamimigay sa mga ating mga kababayan. Kaya ang nakakalungkot diyan sa nangyari na yan, mga kababayan, kung bakit ganyan ang pinairal at parang lumalabas nga parang pinapayagan ng ating Pangulo. Sana naman wag. Aniwala ko na ginawa na lang yan ng ating Pangulo dahil syempre yan ang ating pinipilit ng ating mga politiko dahil syempre ito lang para sabihin ko sa inyo, meron kasing darating na impeachment. Siguro bilang panliligaw na rin ng ating Pangulo para na sa ganun matuloy yung impeachment. At syempre alam niyo yung ibig sabihin ng impeachment, tanggalin talaga si Vice President Sara. Nagkaroon ng maneuvering. Kaya nga pinayagan niya yung mga ganyang galaw ng mga politiko. Pero sana naman ang pangunahin sana na talagang bigyan ng pansin ng ating Pangulo kung ano ang tunay na interest. Katulad na lang sa PhilHealth. Nakakalungkot sapagkat zero budget ang PhilHealth. Samantalang hindi po ng pangangailangan. Alam po ninyo, ang nakakalungkot, maraming mga kababayan natin namamatay na lang na hindi nakikita ang hospital. Hindi nakakapasok sa hospital. Bakit? Kasi ang PhilHealth, totoo lang, ang tunay na gumagamit ng pera ng PhilHealth, yung mga middle class, kasi ang may hirap, hindi na yan nagpapaano sa hospital kasi alam nila, pupunta sa hospital, konti lang ibabayad ng PhilHealth, silang gagastos, wala naman silang pambayad. Kaya bakit pa ako magpapa-hospital? Di ba? Ganun ang prinsipyo ng mga may hirap talaga So ang nakikinabang ng PhilHealth, ay ang middle class at pataas at mayayaman din. Kaya nga, yung bagay na yan talagang pag-aralan ng gusto. Ano bang purpose ng PhilHealth? Di ba? Sa ganun wag nang umasa ating mga kababayan sa mga politiko. Kasi nga, yung mga politiko, gumagawa yan ng guarantee, yung ina-approve niya yung mga guarantee letter Pag pupunta sa politiko, may dala kang sulat. At yan, i-approve nila yan. Siyempre, ang utang na loob mo, doon sa politiko nag-approve ng letter mo. Ang purpose ng PhilHealth iwaksina nga yan, tanggalin na nga yan. Kaya nga yan na nakakalungkot na nangyayari sa ating bayan. So anyway, si Eunice, nakamonitor ka pa rin ba? Parang sa ganun yung natitirang minuto ng ating programa ay siguro maaaring ibalik na natin doon sa pangyayari doon po sa sa gathering diyan po sa tahanan ni Pres Norman Lasarte. Pero anyway, habang wala po diyan siguro magbigay lang po tayo ng ating konting, meron ba tayo diyang parang Sir Dan? Parang commercial? O sige, lang po na natin para na sa ganun
magpahinga ng konti ang aking lalamunan. Arangkada kapatiran, banayad ang usapan, busilak ang isipan sa ating mga kwentuhan. Walang maiiwanan, lahat masasamahan. Dito makinig, bida ang malilibang. Sarapang arangkada para dito sa lahat. Kasiyahan na palagi may angat. Araw-araw arangkada, kada may bisita. Makatanda na ang puhunan sa bawat tanong na linya. Kada araw ay kakayod at malabo ng mapagod. Di salang minimiti yung makapana ang tugatog. Di na pwedeng ihinto ang mga oras na kasaliw. Ito kaunlaran ng isipang nag-aliw. Kayo ang aming giliw, kapatirang may tindig. Istasyon na pangdiin, kaduming na makisig. Tanggal ang negatibo sa kanyang bukang bibig. Positibo ang lahat ng inyong maririnig. Bawat bukas may saya, tagumpay ang madadala. Sa tamang oras may liwanag na kanyang matataya. Lagi sulit ang segundo na iyong ilalaan. Basta imbitado ka, matik na kahandayan. Arangkada kapatiran, banayad ang usapan. Busilak ang isipan sa ating mga kwentuhan. Walang maiiwanan, lahat masasamahan. Dito makinig, bida ang malilibang. Sarapang arangkada para dito sa lahat. Kasiyahan na palagi may angat. Araw-araw arangkada, kada may bisita. Makatanda na ang puhunan sa bawat tanong na linya. Arangkada kapatiran, banayad ang usapan. Busilak ang isipan sa ating mga kwentuhan. Walang maiiwanan, lahat masasamahan. Dito makinig, bida ang malilibang. Sarapang arangkada para dito sa lahat. Kasiyahan na palagi may angat. Araw-araw arangkada, kada may bisita. Makatanda na ang puhunan sa bawat tanong na linya. Okay, back to the studio. Mukhang kinokontak natin ng ating guest sana na si Brad Roland Tatel Baet. Siya ay isang counselor dyan po sa San Pablo. Pero anyway, parang for whatever reason hindi siya makapasok. Siguro dahil sa mga may konting technical problem sa part niya. Anyway, papatuloy na rin tayo sa ating komentaryo at sayang lamang kung alam ko lang na hindi siya nakakapasok hindi na sana natin pinutol yung pagkakataon dun po sa tahanan ni Pres Norman Lasarte kasi nandun po talaga ang gathering ng mga the best of the best ng ating kapatiran dahil nga syempre nagkakaroon sila ng talagang pag-aaral, pag-aayos na sa ganun mabuo nila isang united front ng ating kapatiran. Kaya nga ngayon, nabuo na nga, meron na tayong National Council, buo na, maayos na ang takbo, together with ang SRB Philippines, pangunguna na rin ni Pres Norman Lasarte, at syempre ang ating advisor, Carrie Lasa, na isa ring AKAP host, program host ng ating Arangkada Kapatiran. Pero anyway, dahil meron pa rin tayong 9 minuto sa ating programa, siguro lulubasin ko na rin to bilang komentaryo at siguro hindi na natin hayaan na natin kung hindi makapasok si Barlolan, mukhang nahihirapan siguro. Gusto ko lamang sabihin na ang nangyayari sa ating kapatiran ay maganda na. This is a fresh start 2025 sa ating taon. Siguro taon na talaga to ng SRB
nakikita sa ating kapatiran talagang nagkaroon ng tunay na pagkakaisa. Kasi normal sa mga organization, whatever organization, no, lagi po yan may paghahati-hati, paghihiwalay, kaguluhan, hindi pagkakaunawaan. Nature yan ng mga Pilipino eh. Kasi ang Pilipino talagang gusto nila sila ang namumuno, sila ang leader eh. Pero ang maganda dito, nagkaroon po ng humility, yung kanilang siguro yung pride inalis para nang sa ganun magkaroon ng pagkakaisa, mabuo ang tunay na isang grupo na sa ganun eh sa pagpasok ng ating nalalapit na golden anniversary, ang ating 50th anniversary. Kasi mag-50 years na po ang 50 years na ang kapatiran. Nagmula tayo sa 1975 at ngayon nga ay 2025, 50 years. Kahit napakaganda yan. Pagdating po ng September 22, sa 50 years natin ay talagang nagkakaroon ng pagkakaisa. Sana lahat magsama-sama. Sabi nga ng mensahe na pakinggan natin sa leadership na nagbigay ng kanilang mga mensahe, bigyan na sila ng pagkakataon. At ganun sana ang maging mensahe para sa atin. Ngayon, ang gusto kong sabihin yung mga parang hindi pa rin sabihin natin na may mga hindi pagkakaintindi sa pangyayari, yung maring sa eleksyon, maring sa announcement, whatever. Siguro hayaan na natin. Nandiyan na yan eh. Ang importante na lang yan, tanggapin na lang natin, yakapin po natin, di ba? Katulad ng akapin po natin ang ating leadership sa ating kapatiran. Bigyan natin ng pagkakataon, katulad ng inuulit ko kanina, paulit-ulit, bigyan natin ng honeymoon period. Sa honeymoon period, syempre, bigyan natin sila ng pagkakataon, hindi natin muna sila babatikusin, hindi natin muna sila komentaryo o mga negative na. Syempre, ang tao hindi perfect yan eh, di ba? Huwag mo muna pansinin yung negative sa kanya. Bigyan natin siya ng all the leeway para na sa ganun eh, magawa niya yung mga gusto niyang gawin sa ating kapatiran, sa style ng leadership niya, kung ano man yun, bigyan natin ng pagkakataon. Ngayon, babalik na tayo dahil sa ating 5 minutes, sa ating komentaryo na rin sa ating bansa. 2025 is panahon po ng eleksyon. Ang eleksyon hindi po biro yan, sapagkat yan ay binigay ng sa bawat isa, sa bawat Pilipino. Sa eleksyon ang mayayaman, ang bilyonaryo, ang sabihin na natin ng mga angat sa ating lipunan at ang pinakamahirap, pantay-pantay po yan. Ang boto ng mayaman, ang bilyonaryo ay boto rin ng pinakamahirap sa ating bansa. Bawat isa ay may karapatan. Sana naman wag natin babuyin yung boto na yan. Ako nga lagi ko itong inuulit. Sa panahon ng Panginoong Jesus, bakit hindi daw niya binabatikos ang mga politician, ng mga politiko doon po sa Israel, sapagkat nung panahon niya walang eleksyon eh. Basta nilang ina-appoint ng Roman authority kung sino mamumuno sa Israel. O yung alam nilang susunod sa otoridad ng Romano, yan ang gagawing leader. Walang eleksyon. In other words, by appointment lang. Kaya siguro, ang tingin ng ating Panginoon, wala naman siya magagawa kasi kung wala namang election during that time. Hindi katulad ngayon, dahil may eleksyon, gamitin natin yung pagkakataon natin, huwag natin sayangin. Dapat isipin ng bawat Pilipino, ang karapatan na yan ay para sa atin. Kapatay natin sa prosesong yan, yung pinakamayayaman sa ating bansa, yung mga bilyonaryo sa ating bansa. Kaya yung karapatan at yung pagkakataon ng bumoto, huwag natin sayangin. Piliin natin talagang karapat-dapat. Huwag tayo magpadala sa mga kinang ng pera ng mga mayayaman na politiko. Anyway, yung perang yun, atin din yun eh. Tanggapin ninyo. Kung meron mang binibigay na ayuda, tanggapin ninyo. Pero iboto nyo yung sa tingin ninyo, yung taong talagang tunay na may malasakit sa ating bansa. Yan po ang talagang batayan ng ating pagboto. Kaya sana naman talagang gawin po natin yan. Kaya ako'y nagpapasalamat sa kapatiran, nagkaroon po ng pagtanggap na sa ating bagong pamunuan. Hindi ba yung give them all the, sabi nga yung pagkakataon, all the chance, para nang sa ganun gawin nila para sa ating kapatiran.
bigyan natin ng talagang sabihin natin ng lahat ng pagtitiwala. Magtiwala po tayo sa ating bagong pamunuan, si Pres Alvin, si Vice President Aye, siyempre ang SRB Philippines sa pangunguna rin ni Pres Norman Lasate at ang ating National Advisor, Carrie Lasso, at ang bumubuo sa kanilang team, dalawang team na yan. Kaya sila ngayon na nag-uusap ngayon at this moment sa oras na ito, siguro hanggang mamayang gabi yan, magsama-sama sila. Abang alam ko, dyan sa bahay ni Norman, kapag nang-meeting dyan, talagang masagana sa pagkain. Kaya siguro, kahit na umabot ng gabi sa kanilang meeting, talagang magiging masaya sila. Para sa ganun, talagang magawa nila kung ano ang nararapat para sa ating organisasyon. Wala na pong ganong oras. Siyempre, maraming salamat po sa inyo. Ito po pa rin ang inyong lingkod, Ronnie Akal, at sa mensahe ko sa taong 2025, wag po tayong umasa sa mga hula-hula na sasabihin na yung taong 2025 ay hindi maganda, malas o anuman. Nasa sa inyo ang swerte. Magsipag kayo. Siyempre, yung determinasyon, huwag kayong susuko, laban lang, tuloy-tuloy lang, at higit sa lahat, umasa sa Panginoon. Kapag kung hindi ka asa sa Kanya, sabi nga di ba, yung kahit nang sinasabi ng Panginoon, parang mga branches yan dapat aasa tayo sa pinakapuno. Umasa po tayo at lagi tayo magtiwala sa ating Panginoon. Maraming salamat. Ito ang inyong lingkod, Ronnie Akal. Viva Saraba. Magandang hapon. Blessed Saturday. Arangkadang kapatiran, banayad ang usapan, busilak ang isipan sa ating mga kwentuhan. Walang maiiwanan, lahat masasamahan, dito makinig, bida ang malilibang. Sarabang arangkada para dito sa lahat, kasiyahan na palaging may angat. Araw-araw arangkada, kada may bisita, makatanda na ang puhunan sa bawat tanong na linya. Kada araw ay kakayod at malabo ng mapagod, di salang minimiti yung makapana ang tugatog. Di na pwedeng ihinto ang mga oras na kasaliw. Ito kaunlaran ng isipang nag-aliw. Ayaw ang aming dilo, kapatirang may tindig, istasyon na pangdiin, kaduming na makisig. Tanggal ang negatibo sa kanyang bukang bibig, positibo ang lahat ng inyong maririnig. Bawat bukas may saya, tagumpay ang madadala, sa tamang oras may liwanag na kanyang matataya. Lagi sulit ang segundo na iyong ilalaan, basta imbitado ka, matik na kahangayan. Arangkada kapatiran,